So, hi guys! Welcome back to my channel. So, ngayon ay magkukwento ako kung paano ako nakapunta dito sa United Kingdom or England para magtrabaho bilang isang cleaner. So, marami kasing nagtatanong sa akin dun sa first vlog ko na kung magkano yung sweldo dito sa United Kingdom na, sa pagtatrabaho ng pagiging cleaner. So, actually guys, nakarating ako dito through my husband. So, nag-asawa kasi ako ng British. So, kaya nakarating ako ng United Kingdom. So, actually, wala akong alam kung nagde-deploy ba yung Pilipinas ng mga cleaner dito sa UK. Kasi usually, ang alam kong dinideploy nila dito, nurses, doctors, and carers, at saka mga butchers. So, sa mga Pinay naman na nakakausap ko na nagtatrabaho dito bilang cleaner or katulong full-time, katulong or stay-in sa mga bosses nila ay nakarating sila dito through dahil sa nagtrabaho sila dati sa Middle East at dinala sila dito ng kanilang mga amo at syempre tumagal sila dito at nagkakaroon sila ng citizenship, ng visa at yung iba naman nakapangasawa ng British din nung nakarating na sila dito. So, to be honest, wala akong alam na agency dyan sa Pilipinas. So, yun yung way kung paano ako nakapunta dito sa UK at yung iba namang Filipino na nagtrabaho bilang isang cleaner. So, kung gusto nyo mag-apply sa Europe, um, ng pagiging nanny, katulong, ay try nyo maghanap online at saka kasi may mga nag-sponsor talaga ng Filipino helper from Philippines to Europe. Ang mostly na alam ko ay sa EU Pair, eupair.com, or sa mga ibang website pa. So, pero ingat lang din sa mga scammers. So, ayun. Ayun na nga, ang swelduhan dito sa UK sa ngayon ay kung ano ka, self-employed ka, pwede kang mag-charge kung magkano yung gusto mong i-charge sa mga customers mo or magiging customer mo. So, ako naman ay nag-charge ako sa ngayon kung may bago akong customers or yung mga customer ko na ay £15 per hour, which is sa ngayon ang palitan ay mga tumabalo ng 70 to 73 pesos per pound. So, mga syempre mga 730 and 10 pounds. So, mga nasa malapit na rin mga 2,000. Siyempre, di ba? So, sa London naman, mas malaki ang sweldohan doon. Sobra-sobra 2,000 per hour dahil nga sa London rate yun. So, nandito tayo sa probinsya, so mas mura. So, ayun, yung sweldohan naman ng pagiging cleaner around Europe is about the same. Wala namang pare-parehas lang din. Pero may mga mura talaga magbayad, pero it's up to you kung papatulan mo, 'di ba? So, ang kagandahan lang ng pagiging self-employed is you are on your own boss. Ikaw yung boss mo sa sarili mo. So, dumidepende ang mga customer mo sa iyo na kung kailan ka papasok o hindi papasok. So, nasa sayo yun. Yun na yung gusto ko. Pero ako kasi dahil pamilyadong tao ako, so part-time lang yung tinatrabaho ko. Hindi ako nagtatrabaho ng full-time. So, minsan 2 oras lang, ganyan. Pang ano lang ba, pang bigas-bigas lang. So, hindi ako nagtatrabaho para magpayaman. So, pang bigas-bigas lang sa Pilipinas. So, um, kasi siyempre kailangan natin tulungan yung ating family doon pag kailangan nila ng tulong. So, lalo na yung nanay ko. So, yun yung ano ko. Kasi yung asawa ko, ayaw niya ako mag full-time ng trabaho dahil nga, alam niyo naman, mas gusto nila ng time, bonding to the family than rather than to work hard. Kasi medyo may edad yung asawa ko, kaya stable na rin naman yung life ko. So, kaya hindi ko kailangan magtrabaho ng patayan. So, ang importante lang may napapadala ako sa Pilipinas na pang shopping-shopping konti. So, no need na para sa akin na patayin ko yung sarili ko para magtrabaho ng, alam yun, matagalan. So, yun lang guys. So, yun yung share ko sa inyo about sa kung paano ako nakapunta dito sa UK. Kasi marami talaga nagtatanong, saan po kayong agency nag-apply? Paano po pumunta dyan?
bakit ka po nakarating diyan, mga ganyan. Thank you guys for watching and see you again next time. Hope you like my video. Please give like and subscribe. And mag-ano na rin kayo, mag-comment na rin ko kayo kung may mga tanong kayo. Yun lang. Thank you very much. Bye!